Dominant Protector. Credit to the author. 2,831-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Path. Ubo-ubo. Muntik nang maubos si Natoy at mawala ng malay, hindi ba nag-cast si Bubay? Paano pa ako magkakaroon ng apo sa tuhod na tulad mo? Nako. Normal lang yan, galing ako sa branch ni Bubay. Paliwanag ni Baron na may pulang mukha. Sa katunayan, kung ang pamilya Dongfang ay may kaugnayan kay Bubay o hindi, ang kanilang kasalukuyang amo, si Signius Dongfang, ay hindi sigurado. Gayunpaman, ginamit ng sinaunang pamilyang Dongfang ang kanyang pagkakakilanlan bilang inapo ni Bubay upang takutin ang mga tao. Nako, akala ko may sikreto kang beteng sa panganganak. Nawala ang interes ni Natoy, nakita ko lang sa TV ang Heaven and Earth Great Shift. I don't practice the Heaven and Earth Great Shift. I don't care if you are or not. Don't worry, I won't attack you. Papatayin ko itong mga maliliit mong kapatid na lalaki ngayon. Hanggat hindi kita aatake, walang silbi ang Great Shift mo sa langit at lupa laban sa akin kahit gaano pa ito kalakas. Sigurado si Baron na nagsanay si Natoy sa malaking pagbabago sa langit at lupa. Ay, ayos lang. Paano kung mauna nakita? Sabi ni Natoy, hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Sinaktan mo ako. Halika, hanggat kaya mo akong gawin, hampasin mo ako sa gusto mo. Kumaibot ang mga labi ni Baron, halatang hindi sineseryoso ang Sky Class sa maagang yugto tulad ng Natoy. Ikaw ang humiling na suntukin kita. Malamig na sabi ni Natoy, huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Sky Class early phase ka lang, anong masama kung bigyan kita ng handicap? Sabi ni Baron Dongfang. Hell demonyo ka mao. Mabilis na na-activate ni Natoy ang arts ng kanyang practitioner, gumawa ng kakaibang hand seal gamit ang isang kamay bago sumuntok patungo sa ulo ni Baron Dongfang. Si Baron Dongfang ay nakabantay sa buong panahon, hindi lamang ginagamit niya ang kanyang chi para protektahan ang kanyang sarili, handa rin siyang umiwas anumang oras. Nang makita ang kamao ni Natoy na paparating sa kanya, napaatras siya ng 2 hakbang, ngunit sa kanyang pagtataka, huminto na sa paggalaw si Natoy, at huminto ang kanyang kamao sa himpapawid. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ni Baron Dongfang kung ano ang ginagawa ni Natoy, ang chi sa kamao ni Natoy ay hindi tumigil, nagpatuloy ito sa kanyang paglakad, pumapasok sa kanyang utak. Ah! Biglang umungal si Baron. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumaway ng ligaw. Para siyang na-stimulate ng husto, bigla siyang lumuhad sa lupa at hinaila ang kanyang buhok gamit ang kanyang shuang shui. Pagkatapos, bigla siyang tumalon at tumalikod sa lugar. Young Master Dongfang, anong problema? Anong nangyayari? Takot na tanong ng kanyang follower na nabigla sa kakaibang kilos ni Baron. Gayunpaman, ang tagasunod na ito ay may mabigat na responsibilidad na samahan si Baron. Kung may nangyari kay Baron sa panahon ng paglilitis, kung gayon hindi siya makakapagsaya kapag bumalik siya sa pamilya Dongfang. Isa lamang siyang ordinaryong disipulo ng pamilya Dongfang. Flop! Lumuhad talaga si Baron Dongfang at nagsimulang yumuko, gumawa ng dong-dong na tunog. Maliban kay Natoy, nagulat ang lahat. Biglang tumalikod si Baron Dongfang at tumakbo palabas ng safe zone. Nagmamadali siyang lumabas sa hindi malamang dahilan. Nagulat si Lucky at nagmamadaling tumakbo palabas, nakita ko lang si Baron Dongfang na tumatakbo patungo sa isang malaking gumagapang na espiritong hayop na dumaraan. Nakita ng spirit beast si Baron na tumatakbo, lalo na matapos maramdaman ang kanyang Sky Class late phase peak strength. Agad itong naging alerto at umungol. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Baron ang dagandong ng halimaw habang diretsyong sinisingil niya ito. Ang sitwasyong ito ay nakita ng mga tao sa ligtas na lugar, at lahat sila ay nagulat. Ito ay isang higanteng gumagapang na hayop, at ang ganitong uri ng hayop ay napakalaki. Pabayaan na lang si Baron, na isang Sky Class late phase peak master, kahit na isang Sky Class late phase peak master ay hindi magiging tugma para dito. Gaya ng inaasahan, pinanood ng Lucky ang gumagapang na espiritong hayop na ibinaba ang buntot nito kay Baron, na nagpatamba sa kanya.
Gaano kalakas ang gumagapang na espiritong hayop na iyon? Matapos ihampas si Baron sa lupa, pumikit siya ng ilang beses, inilibot ang kanyang mga mata, at pinuntahan ang kanyang mga kasulatan. Ang eksenang ito ay malinaw na nakita ng mga tao sa safety zone. Dahil tuwid na linya ang direksyon, kahit na nasa safety zone sila, kitang-kita nila ito sa entrance. Dahil dito, nakaramdam ng lamig ang mga tao sa safety zone. Kung sasabihin ng isang tao na kakaiba si Shane na namamatay matapos tamaan si Natoy, hindi ka panipaniwala ang nangyari ngayon. Hindi niya alam kung anong kasanayan ang ginamit ni Natoy, ngunit parang nabaliw si Baron Dongfang na sakdal niya ang espiritong hayop at napatay. Nakatitig din ang laki ni Baron sa eksenang nasa harapan niya, hindi alam kung ano ang gagawin. Patay na si Baron, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, blanko ang kanyang isipan, at naisip na lamang niyang tumakas o mamatay na kasama niya. Gayunpaman, dahil sa pagkamakatuwiran at katapatan, hinintay pa rin ng tagasunod na umalis ang espiritong hayop. Maingat niyang kinuha ang katawan ni Baron at dahan-daang naglakad patungo sa direksyon ng teleportation array. Kung alam niya ng mas maaga, tiyak na hindi niya pipiliing pumunta sa isang ligtas na lugar upang magpahinga kasama si Baron. Kahit na kailanganin niyang hikayatin si Baron, kailangan niyang paalisin siya sa lugar na ito. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Walang pagpipilian ang tagasunod. Kung maaari niyang maabot ang teleportation array ng ligtas na may bangkay sa kanyang likod ay ibang bagay. Gayunpaman, anuman ang mangyari, gagawin niya ang kanyang makakaya. Hindi man lang siya lumingon sa ligtas na lugar matapos iligpit ang katawan, hindi rin siya nang ahas na magsalita pa kay Natoy. Masyadong malakas ang Natoy, isang Sky-class late phase peak ang namatay ng ganoon. Bagay kang sobrang kumpiyansa. Walang pakialam na sabi ni Natoy bago bumaling sa MOBA, bigyan mo ng maliit na reversion pill ang kaibigan natin mula sa Dark Palace. I think nasugatan din siya. Oo. Kumuha si MOBA ng isang maliit na tableta para sa pagpapagaling at lumapit kay Disciple A, ipinakain ito sa kanya. Napaluha ang dalawang disipulo sa pasasalamat, sa pag-aakalang ang pagsunod sa kanilang amo, si Natoy, ay labis. 2,832. Nagkatinginan sina Shalom at Chok ngunit walang sinabi. Alam nila na sinusubukang ipanalo sila ni Natoy, ngunit hindi si Shalom ang tipo na babalik sa kanyang salita, at hindi siya lilipat sa panig ni Natoy. Pagkaalis ni Kitty, lahat ay nasa isang ligtas na lugar, at medyo mapayapa. Bagamat gusto ni Natoy na sumali si Shalom sa kanyang kampo, hindi niya ito pinilit walang saysay kung hindi niya pipilitin si Terence. Hindi naman kailangan ni Natoy ng mga tagasunod, at marami sila sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Bakit niya gustong maging tagasunod niya si Shalom at ang iba pa? Sinusubukan lang niyang bigyan ng suntok si Terence. Sa katunayan, pinalampas ni Shalom at Chok ang isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Si Natoy ay napakahina ngayon na ubos na niya ang lahat ng kanyang lakas matapos gamitin ang kamao ng undead, at kailangan niyang maglaan ng ilang oras para makabawi, imposibleng lumaban siya muli. Siya ay ganap na walang pagtatanggol sa ngayon, at kahit na ang isang gininto ang master ng klase ay maaaring pumatay sa kanya sa isang hit, ito ang pinakamalaking kahinaan ng kanyang ultimate skill. Kung hindi naman kailangan, hinding-hindi niya ito gagamitin. Siyempre, ito ay dahil din sa ilang karaniwang mga depekto ng ilang sinaunang langit-defying martial skills. Kung hindi, kung ang isang cultivator ay nakabisado ang ganitong uri ng langit-defying martial skill, kung gayon maaari niyang hamanin ang maraming masters ng mag-isa, at pagkatapos ay mawawala ang balanse ng cultivation world. Sa ngayon, ganap na inilagay ni Natoy ang kanyang mga kakayahan sa isang sitwasyon kung saan hindi niya alam kung ano ang nalalaman ng iba pagkatapos patayin si Baron, nabigla siya sa iba, at hindi sila maglalakas loob na labanan siya. Ito ang nagbigay sa kanya ng panahon para makabawi. Kung hindi lang siya tinamaan ng Shane, hindi sana siya ganoon kalungkot. Kahit papaano ay mayroon pa rin siyang stamina pagkatapos gamitin ang malademonyong kamao, at hindi sana napatay ng isang golden class practitioner. Hindi bababasa, isang practitioner lamang ng parehong antas ang maaaring pumatay sa kanya.
Gayunpaman, naubos na niya ang maraming stamina at chi dahil sa pag-atake ni Shane, at hindi pa siya ganap na nakaka-recover nang dumating si Bubay, na nagresulta sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Parang tambol ang tibok ng puso ni Natoy, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng takot sa harap ni Kitty. Siya ay malakas pa rin gaya ng dati, at sina Shalom at Chuck ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, patay na sana si Natoy at Moba. Ngunit hindi nila kasalanan, wala silang mga gintong daliri, hindi katulad ni Terence, na makakapagsabi kung may sapat na chi si Natoy. Hanggang sa nakabawi na ang chi ni Natoy para magamit niyang muli ang impyernong kamao ay isang ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha. Iron Lake City, sa loob ng opisina ng CEO ng korporasyon ng Pamilya Lane. Nasa kalagitnaan si Andy sa pagre-review ng report nang magsimula ang kanyang bisyo sa paninigarilyo. Inabot niya ang kahon ng sigarilyo sa sulok ng mesa, ngunit wala itong laman. Naalala niyang natapos na niya ang pack. Secretary Zhang. Pinindot ni Andy ang call button papunta sa secretary room. Give me another pack of my cigarettes. Boss Lane, anong brand ang gamit mo? Mabilis na tanong ni Secretary Zhang. Ito yung binigay sa akin ni President lang dati. Sabi ni Andy. Mula nang magsimula siyang manigarilyo ng mga espesyal na sigarilyo na ibinigay sa kanya ni Mr. Lang, nawala na siya ng interes sa ibang mga sigarilyo. Ang iba pang mga sigarilyo ay hindi kasiya siya, at pagkatapos lamang ng sigarilyo ni Mr. Lang siya ay nakapagpahinga. President Lane, wala nang natitirang sigarilyo si President Lang. Yung binigay ko sa iyo noon ay ang huling pakete. Gusto mo bang tumingin ng iba? Tanong ni Secretary Zhang. Wala na. Napakurap si Andy, ngunit napagtanto niyang oras na. Mabilis siyang naninigarilyo, at hindi naman ganoon karami ang sigarilyong binigay sa kanya ni Mr. Lang kaya natural lang na mabilis niya itong natapos. Gayunpaman, hindi siya nasiyahan sa iba pang mga sigarilyo. Pagkatapos ay magdala lamang ng 2 pakete. Okay, Boss Lane. Matapos ibaba ang telepono, mabilis na pumasok si Secretary Zhang mula sa opisina ng sekretarya, na may dalang ilang pakete ng mga sigarilyo ng iba't ibang tatak sa Andy. Mabilis na binuksan ni Andy ang isang pakete, naglabas ng sigarilyo at sinindihan ito. Kumuha siya ng 2 puff at sumimangot. Hindi magandang manigarilyo, nakakatamad. President Lane, gusto mo bang lumabas ako at tingnan kung may mga sigarilyo sa ilalim ng tatak ni President Lang? May isang imported na cigarette hotel malapit sa kumpanya. Tingnan ko kung mayroon sila. Maingat na tanong ni Secretary Zhang. It's fine. You can't buy this. It's a special cigarette made by President Lang. Ako mismo ang tatawag. Kinawayan ni Andy ang kanyang kamay, kinuha ang kanyang telepono, at dinayal ang numero ni Mr. Lang. Haha, si President Lane yun. Bakit mo ako tinawag bigla? Hindi ba naging maayos ang pagtutulungan natin? Mabilis na kinuha ni President Lang ang telepono at masiglang nagtanong. Well, President Lang, I'm not looking for you about this. It's a private matter. Yung mga sigarilyong binigay mo sa akin noon, sabi ni Andy. May natira ka ba? Hindi ako sanay sa ibang sigarilyo pagkatapos kong masanay. Maaari mo ba akong bigyan ng 2 pa? Kung hindi, mabibili ko ito ng pera. We're business partners, bakit pera ang pinag-uusapan sa maliit na bagay? President Lang said without a care, di ba ilang stick lang ng sigarilyo? Anong pera? Salamat, President Lang. Kung gayon, kukunin ko ang aking sekretarya, maliit na Zhang, upang kunin ito sa iyong hotel. Sabi ni Andy na tuwang-tuwa. Ayos lang, Presidente Lane. Mas mabuting pumunta ako doon ng personal. Gayunpaman, mayroon akong iba pang pag-uusapan sa iyo. Tungkol naman sa mga sigarilyong ito. Hindi problema para sa akin na bigyan ka ng ilang pakete, ngunit. Tumigil sa pagsasalita si President Lang. President Lang, wala namang magiging problema di ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Andy habang nagtatanong. It's not a problem. It's just 1 pack of cigarettes left. And that's all I have. Kinuha ko lang to nung pumunta ako dito para makipag-usap sa'yo. Wala na. President Lang said. Isa lang. Sabi ni Andy sa sarili.
Paano magiging sapat ang isa para sa kanya? Maaari lang siyang manigarilyo ng kalahating pakete sa isang araw, at ang paketeng ito ay mawawala sa loob ng 2 araw, at iyon ay kahit na sinusubukan niyang makatipid. Let's talk about this pagdating ko. There are some things I want to talk to you. Sabi lang ni President. Sige, maghihintay ako sa opisina ko. Mabilis na sabi ni Andy. Kung si Andy ay may clairvoyance, mabigla siya ang direktor ay nakatayo na parang katulong sa tabi ng isang binata na nakaupo sa upuan ng amo, at ang binatang iyon ang tunay na amo. Pagkababa ng telepono, inalis ni President lang ang kanyang ngiti at bumaling sa binata na nakaupo sa upuan ng amo sa isang papuri at magalang na paraan. Maingat niyang sinabi, Master Jerwin, adik ni Andy, humihingi siya sa akin ng sigarilyo. 2,833. Ang batang ito ay ang nalulumbay na si Jerwin. Siya ay pinaghigpitan sa lungsod ng Donghai, kaya nagkaroon siya ng magandang pagkakataon na pumunta sa lungsod ng Iron Lake at simulan ang kanyang negosyong walang kapital. Well done, Little Purity. Hindi dumating si Scorpion this time, but you're able to take charge of things on your own now. Ang galing mo magpanggap na presidente lang. Tumango si Jerwin, nasiyahan. Haha, dahil lang yan sa pagsasanay ni Master Jerwin. At saka, kung wala ang tulong ng isang hypnotist, si Andy ay hindi magiging madali sa pain. Kahit papaano ay maghinala siya sa mga sigarilyo. Magalang na sabi ni President lang na medyo malinis. Okay, you can go now. Ngayon, sisimulan na natin ang unang hakbang ng plano natin. Sabi ni Jerwin. Oo, Master Jerwin? Sagot ng maliit na kadalisayan, at nagmamadaling pumunta sa kumpanya ni Andy kasama si Piper. Si Jerwin naman ay may malamig na ngiti sa labi habang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawa. Si Terence ay wala sa lungsod ng Donghai ngayon, at ito ang lungsod ng Iron Lake. Kahit gaano kahusay si Terence, hindi niya mahulaan na si Jerwin ang may pukana nito. Dumating si Little Pure at Piper sa kumpanya ni Andy, at hindi na makapaghintay ang huli na salubungin sila sa reception room. President lang, Assistant Piper, welcome. Ang mga mata ni Andy ay nasa bag na nasa kamay ni Piper, at gusto niyang magtanong, ngunit medyo nahihiya siya. President Lane, pasensya na. Isang pakete na lang ng sigarilyo ang natitira. Hindi ko akalain na magiging ganito kasikat ang bagay na ito. Ang ilan sa mga dati kong kaibigan ay kumuha ng tigi-isang pakete para sa bawat isa sa amin. Namahadya na namin ang karamihan sa kanila. Medyo marami ka na. Ang iba naman ay may tigi-isang pakete. Walang magawang sabi ni Chunjia. Mr. Lang, iyong huling pakete ng sigarilyo. Hindi na napigilan ni Andy ang kanyang pagkagumon. Siya ay humihit-hit ng sigarilyo noon, ngunit hindi siya umasa sa mga ito. This time was different, and he was a little confused, but he fast pushed the addiction to the back of his mind. I've brought it. President Lang, may pag-usapan muna tayo. Don't worry, iiwan ko rin ang sigarilyo para sa'yo in the end. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Ngumiti ang munting kalinisan at tinapik ang balikat ni Andy. Ito. Magaling. Napaisip si Andy. Bakit hindi siya nagmamadali? Mamamatay na ako sa pagkabalisa. Gayunpaman, hindi niya masabi iyon. Siya ang presidente ng korporasyon. Paano niya nasabi ang ganoong bagay? Hindi ba siya matatawa? Kaya naman, kahit na malakas ang adiksayo ni Andy sa paninigarilyo, pinigilan pa rin niya ito at gumawa ng please gesture. President Lang, Secretary Piper, please take a seat. I wonder what you came to talk to me about this time. Chief Lane, nandito ako para pag-usapan ang isang business deal sa iyo. Sabi ng munting kalinisan. Negosyo. Mr. Lang, di ba kakapirma lang natin ng kontrata? Nagulat na tanong ni Andy. Hindi ba napag-usapan na natin ang negosyo natin? Bakit gusto mong pag-usapan ulit ang negosyo? Haha, ang negosyo ng pagbili ng medicinal herbs dati ay tungkol lang sa pagbili ng medicinal herbs. Wala itong kinalaman dito. Little Purity waved her hand. Actually, this is a business opportunity na ngayon ko lang nadiskubre. It's also good for you, President Lane. Oh,
Mabuti na rin sa akin. Anong klaseng negosyo? Naguguluhang tanong ni Andy. Ganito. I came here this time to sign a pharmaceutical business contract with your company, but at the same time, I found another business opportunity. Ibig sabihin, sikat na sikat ang mga special cigarettes natin dito. Marami pa rin sa mga dati kong kaibigan ang gusto pagkatapos nilang subukan. President Lane, ikaw na mismo ang nakaranas nito. Magkano sa tingin mo ang halaga ng mga sigarilyong ito? Sa tingin mo magkano ang matatanggap mo? Tanong ng munting kalinisan. Ako. Basta hindi lang masyadong mahal, kaya ko naman. Kung tutuusin, sa katayuan ko ngayon, kaya ko naman bumili kahit ang pinakamamahal na sigarilyo. Hindi ba ito? President Lane, kung iyan ang iniisip mo, hindi ba ganoon din ang iniisip ng mga kaibigan kong mayayaman? Kung mag-aangkat ako ng mga sigarilyong ito ng marami, dapat ay sikat na sikat ito sa bilog ng mga mayayaman, di ba? Hindi kalabisan na sabihin na kulang ang supply. Sabi ng munting kadalisayan. Totoo iyon, President lang. Kung gusto mong gawin ang negosyong ito, sumasang-ayon ako. Magiging isa ako sa iyong mga customer. Sabi ni Andy. President Lane, gusto kong gawin ang negosyong ito, ngunit gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sinabi ng maliit na kadalisayan, tulad ng alam mo, ang aking kumpanya ay pumirma ng isang kasunduan sa iyong kumpanya upang bumili ng mga halamang gamot. Gayunpaman, ang iyong kumpanya ay nagbayad lamang ng isang deposito, at ang buong pagbabayad ay babayaran lamang pagkatapos mong makita ang mga kalakal. Gayunpaman, ang aking kumpanya ay kailangang magbayad ng malaking halaga ng pera upang makabili ng mga halamang gamot. Pagkatapos lamang na gumawa ng settlement ang iyong kumpanya, maaari kaming magsimulang mag-circulate muli ng pera. Bilang isang resulta, ang aking kadena ng kapital ay naunat. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nagpunta upang makita ka, Pangulong Lane. Naiintindihan mo na ba ngayon? Oh, naiintindihan ko na, kaya ganyan. Tumango si Andy. May sense ang sinabi ni Mr. Totoo na kailangan ng kumpanya ng maraming pera para mabili ang mga halamang gamot, ngunit kung nais nilang maibalik ang pera, kailangan nilang maghintay hanggang sa may hatid ang mga kalakal. Natural lang na wala silang pera para gumawa ng ibang negosyo. Gayunpaman, ito ay isang industriya na hindi pa niya napasukan, at si Andy ay ang konserbatibong uri ng tao na walang espiritu na magbukas. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan. President Lane, this is a very promising business. Walang hinanap ang president lang namin kundi ikaw lang. Sa totoo lang, mas mabuting maging pamilyar kaysa bago. May cooperative relationship na ang dalawang kumpanya namin, and we can trust each other if we do other things. Biglang nagsalita si Piper. Oh. Tumigil si Andy, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nauwi sa determinasyon. Gayunpaman, hindi man lang niya napansin ang pagbabagong ito. Magkano ang tubo sa negosyong ito ng sigarilyo? 200%. Iniunat ng maliit na kadalisayan ang dalawang daliri at sinabing, Boss Lane, kung mamuhunan ka ng 10 milyon, magkakaroon ka ng return na 20 milyon. Napakarami. Dilat na dilat ang mga mata ni Andy. Hindi niya akalain nakikita siya ng ganoon kabilis, ngunit nagtanong pa rin siya, gayunpaman, hindi ba mahirap mag-angkat ng tabako? Dapat ay napakakomplikado ng mga pamamaraan. Kahit na sa aking kapangyarihan, hindi ako nangangahas na sabihin na kaya kong ayusin ito. Hehe, anong procedures? Hindi pwede. Little Purity waved her hand. Paano magkakaroon ng ganoong kalaking tubo kung regular import? Then, Mr. Lang, you mean? Gulat na tanong ni Andy. 2,834. Pagpupuslit, mayroon akong sariling mga espesyal na channel, hindi sumasang-ayon ang maliit na kadalisayan, kung hindi, paano ka nakapasok dito ng aming kumpanya ng parmasyutiko sa mababang presyo? Kung i-import natin ito sa pamamagitan ng tamang mga channel, malaki ang pagkalugi natin sa mga idinagdag na taripa. Paano tayo kikita? So it's smuggling. Nagbago ang mukha ni Andy, nanginginig ang puso. Ayaw na niyang makisali pa dito.
Chief Lane? Casual lang natin itong pinag-uusapan ngayon. Nakikinig ka lang. Hindi ka aamin kapag lumabas ka. What president lang means is that you only need to invest, Piper said. Then, you don't need to care about anything else, and you can just sit down and split the profit. Totoo yan. Para sa ilang kadahilanan, gumaan ang pakiramdam ni Andy matapos marinig ang mga salita ni Piper. Tumango siya, sige, we can work together in this business. Magkano ang kailangan mong i-invest ko? Sa unang yugto, sapat na ang puhunan na 30 hanggang 50 milyon. Hindi naman kailangan ng marami. Sabi ni Pure. Pupunta siya sa mahabang pila para hulihin ang malalaking isda, at natural, hindi siya magsasabi ng masyadong maraming pera para takutin si Andy sa simula. Bagamat maaari silang magtagumpay sa paligid ng Piper, magiging kainahinala si Terence. Hindi ito magiging tulad ng isang normal na scam sa negosyo. Nako, hindi naman masyado. Tumango si Andy. Okay, let's sign the contract now. I'll have finance transfer the money to you. Straightforward. Alam kong prangka kang tao, President Lane. Habang nagsasalita ang maliit na kadalisayan, sinabi niya kay Piper, Assistant Piper, kunin ang kontrata at hayaang tingnan ni Pangulong Lane. Yes, President lang. Kinuha ni Piper ang kontrata na inihanda niya kanina mula sa kanyang briefcase at iniabot kay Andy. Si Andy ay walang gaanong espiritu ng pangunguna, ngunit siya ay isang maselang tao pa rin sa mundo ng negosyo. Tiningnan niyang mabuti ang kontrata at walang nakitang problema dito, kaya pinirmahan niya ang kanyang pangalan at sinabi sa kanyang kalihim na si Xiao Zhang, na dumaan sa mga financial procedure. President lang, can I have this cigarette now? May smoking addiction. Hehe. Hindi na napigilan ni Andy. Haha, syempre. Lil Piper, ibigay mo ang sigarilyo kay President Lane. Mabilis na utos ni Little Pure kay Piper. Okay, eto na, President Lane. Ipinasa ni Piper ang kanyang sigarilyo kay Andy. Si Andy, sa kabilang banda, ay hindi makapaghintay na magbukas ng isang pakete ng sigarilyo at kumuha ng isa, humihit-hit. Sky Elixir Sec. Maingat na kumakatok sa pinto ng Heavenly Silkworm Sect, napansin ng Little Peach na hindi maganda ang mood ng mga miyembro ng Heavenly Silkworm Sect nitong mga nakaraang araw. Bukod sa paghahain ng tsaa at pagbuhos ng tubig, hindi nila hinayaang maistorbo sila ng maliit na Peach. Bukod sa pagbabasa, ginugol din nila ang kanilang oras sa pag-aaral ng alchemy. Hindi sila nag-abala sa ibang mga bagay. Halos lahat ng affairs ng sekta ay naiulat na sa Sect Master ng Heavenly Elixir Sect, si Teresa Xing. Noong nakaraan, ang makalangit na Silkworm Sect ang siyang humawak sa kanila. Sino yun? Pasok ka. Sabi ng makalangit na Silkworm Transformation. Young Sect Master? It's me, Little Peach. Pagbukas ng pinto, sabi ni Little Peach, Young Master, there's something. Gusto ni Patriarch Albert, na namamahala sa sekta, na pumunta ka. Oh, pupunta ako ngayon. Nang marinig ng makalangit na Silkworm Transformation Cultivator na hinahanap siya ni Patriarch Albert, agad niyang ibinaba ang libro sa kanyang kamay at naglakad palabas ng silid, patungo sa courtyard kung saan nanunuluyan si Patriarch Albert. Tinapik-tapik ng maliit na Peach ang kanyang dibdib. Sa ilang kadahilanan, nang kaharap niya ang batang Sect Master nitong mga nakaraang araw, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pressure. Tila napakalayo ng batang Sect Master sa kanya, ngunit parang hindi rin ganoon ang nangyari. Kung tutuusin, walang gusto ang Young Sect Master. Hulaan mo kung sino ako. Habang pinag-iisipan ng maliit na Peach ang bagay na ito, may nagtakip sa kanyang mga mata. Nagulat, ang maliit na Peach ay nagmamadaling itinulak ang bagong dating at sinabing, Kuya Kang, itigil mo na. Haha! Little Sister Little Peach, ang galing mo talaga. Nahulaan mo agad na kapatid mo iyon. Ngumisi si Harry habang naglalakad papunta sa maliit na Peach, anong problema, Little Sister Peach? Mukhang wala ka sa mood.
Kuya Kang, ang batang Sectmaster ay mukhang medyo wala sa mga araw na ito, medyo malayo rin siya sa akin, may nagawa ba akong mali? Ang katayuan ni Little Peach sa Heavenly Elixir Sect ay dahil lamang sa kanyang status bilang isang maid ng makalangit na Silkworm Transformation. Gayunpaman, kung wala ang katayuang ito, hindi siya magiging kasing husay ng isang ordinaryong disipulo. Paanong hindi siya mag-aalala? Ay di din. Medyo magalang sa akin ang young Sectmaster, ha? Pakiramdam ko, gumaganda ang ugali niya sa akin. Napakurap si Harry. Ganun ba? Tumingin si Little Peach kay Harry na may komplikadong ekspresyon. Maaaring ang batang master ng sekta. Oo. Tumango si Harry, Little Peach, hindi ka ba nag-o-overthink sa mga bagay-bagay? Sa tingin ko ito ay dahil hindi pa natatapos ang pagsubok ng Sky Elixir Sect, at ang batang Sectmaster ay nag-aalala sa mga resulta. Tinatanong niya ako kung may nakabalik na mula sa pagsusulit, at sinabihan akong magulat sa kanya kapag may narinig ako. Ganun ba? Sumangayon si Little Peach sa sinabi ni Harry. Kamakailan, ang pagbabago ng makalangit na Silkworm ay nagbigay ng espesyal na pansin sa mga resulta ng pagsubok ng sekta ng makalangit na elixir. Ito ay maliwanag na sila ay nasa isang masamang kalooban. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, ang maliit na Peach ay nakadama ng higit na kagaanan. Ang makalangit na Silkworm Transformation Cultivator ay mabilis na nakarating sa Patriarch na si Albert. Kumatok siya sa pinto at narinig ang malalim at mabait na boses ni Patriarch Albert, "Pakipasok." Ang makalangit na Silkworm Transformation ay maingat na pumasok sa looban at pumasok sa silid ni Patriarch Albert. Magalang niyang sinabi, "Guro, narito ang iyong alagad. Nagbago ang langit. Dumating ka na. Umupo ka kung saan mo gusto." Itinuro ni Patriarch Albert ang unan sa hindi kalayuan at sinabi, "Oo, Master." Ang tunay na pangalan ng makalangit na Silkworm na pagbabago ay talagang tinatawag na makalangit na pagbabago. Wala siyang pagtutol sa kung paano hinarap si Patriarch Albert. Magalang siyang umupo sa tapat niya. Nagbago na ang langit. Balita ko masama ang loob mo nitong mga araw na ito. Ibinaba ni Patriarch Albert ang libro sa kanyang kamay at tumingin sa langit ng may mainit na tingin. "Guro. Ako. Sa tingin ko ay hindi ko ito kakayanin. Nakakapagod ang trabaho ng isang batang Sectmaster. I'm not made for it." Napayuko si Barry at hindi nang ahas na tingnan ang mga mata ni Patriarch Albert. Hindi ko alam kung kailan babalik si ate, o kung makakabalik ba siya ng ligtas. Heavenly Change, dapat mong malaman na ikaw ang tunay na young Sectmaster. All these years, ang kapatid mo ang pumalit sa posisyon ng young Sectmaster. Babae siya, at mas na-pressure at naghihirap siya kaysa sa iyo. Kailan ka pa magiging lalaki? Bumantong hininga si Patriarch Albert at sinabing, "Nauna lang sa iyo ipinanganak ang iyong kapatid na babae ng ilang minuto. Kambal kayo kaya in theory, magkasing laki kayo. At tingnan mo ang kapatid mo. 2,835. Guro, ako." Nawala nang masabi si Barry. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi alam kung ano ang sasabihin. "Ako. Ayoko gawin ito, pero alchemy lang ang gusto ko. Ayokong maging young Sectmaster. I think it's a waste of time." Ang kapatid mo, bilang secret agent ng 5-element sect natin, kung hindi natin siya ginamit, she could have been the Sky Elixir Sect's young Sectmaster for the rest of her life. Pero ngayong ginamit na natin siya, hindi magtatagal bago siya umalis. Kung hindi mo sasagutin ang responsibilidad na ito, sino? You and your sister are rare geniuses in alchemy and martial arts, sabi ni Patriarch Albert. Pero tingnan mo ang kapatid mo. Hindi lang siya makapangyarihan, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay hindi rin kukulangan kaysa sa iyo. Magaling din siyang humawak ng sect affairs. At tumingin sa iyo. Master, huwag mo nang sabihin. I know. I will work hard. Bahagyang namula ang mukha ni Barry. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao. Mukhang nakapagdesisyon na siya. Master, pagbalik ng kapatid ko, matututunan ko na sa kanya kung paano haharapin ang affairs ng sekta.
Hindi ko kayo pababayaan ng kapatid ko. Tama. Tumango si Patriarch Albert at sinabing, sige, matalino kang tao. Maiintindihan mo ang maraming bagay sa kaunti lang. Hindi ko na kailangan pang sabihin. Pwede ka nang bumalik. Master, my sister. Wala pang balita. Maingat na tanong ni Barry. Ito ang utos ng kanyang Panginoon at responsibilidad niya. Bagamat ayokong makipagsapalaran siya, wala akong pagpipilian para sa kapakanan ng sekta. Tumayo si Patriarch Albert at sinabing may malungkot na tono. Naglakad siya papunta kay Barry, tinapik ang kanyang balikat at sinabing, bilang lalaki, dapat kang matutong maging malakas. Kahit hindi na bumalik ang kapatid mo sa pagkakataong ito, huwag kang malungkot. Dahil simula ngayon, ikaw na siya. Oo. Huminga ng malalim si Barry at tumango. 5 kasamaan sa bulubundukin. Bagamat ang sining ng Dragon Mastery ni Terence ay umabot na sa ganap na pagkumpleto ng ikalawang yugto, kailangan pa rin niya ng ilang oras upang mabawi ang kanyang dalisay na chi. Spring rain na bumabagsak mula sa langit, ang ikalimang galaw. Kaka-recover lang ni Terence ng sapat na chi para magbuhos ng ulan sa Tagsibol, kaya mabilis niyang na-activate ang ulan sa Tagsibol. Naramdaman ni Teresa ang pag-init ng kanyang buong katawan, at mabilis na nakabawi ang kanyang chi. Naramdaman pa niya ang pagbuhos ng pawis ni Terence sa kanyang likod. Nag-aalala siya, ngunit wala siyang magagawa. Wala siyang maitutulong. Ang tanging magagawa niya ay ang kumapit ng mabuti sa bangin at huwag hayaang mahulog ang dalawa. Kung hindi, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nasasayang. Matapos mapunan ng tunay na chi ni Teresa, mabilis siyang tumalon at muling na-activate ang 5 elemento ng 8 trigrams palm. Pagkatapos, ginamit niya ang magkabilang kamay at paa para walang awa na tumama sa bangin. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang mga palad ni Teresa sa bangin, biglang tumutok ang mga mata ni Teresa at napasigaw siya. Sapagkat, sa posisyon kung saan malapit ng damapo ang kanyang kanang palad, may nakausli na spike ng bato. Ang stone spike na ito ay kakaibang matalim. Kung isa lamang itong ordinaryong tinak na bato, madaling durugin ito ni Teresa sa kanyang lakas. Gayunpaman, ang 5 masamang bulubundukin ay napakahirap. Kahit na ang 5 elemento ng 8 trigram palm ay hindi makapinsala sa bangin. Nag-iwan lamang ito ng mababaw na marka. Maaaring isipin ng isa kung gaano ito kahirap. Kaya naman, nang makita ni Teresa ang biglaang pag-ulos, nagulat siya. Gayunpaman, huli na ang lahat para baguhin niya ang kanyang posisyon. Kaya lang niyang i-brace ang sarili at masampal ito ng kamay. Paf! Bagamat hindi masyadong malakas ang tunog, ito ay nagpanginig sa puso ni Teresa. Sobrang sakit kaya nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang kanang palad ay tinusok ng mga spike. Sa sandaling ito, dumaing si Teresa sa sakit, masakit. Nakita rin ni Terence ang eksena at nakasimangot. Hindi niya inaasahan na magiging malas siya. Mabilis siyang nagtanong, Teresa, okay ka lang? Paano ako magiging maayos? Namamatay ako sa sakit. Nakaupo ka sa likuran ko at tinatamasa ang bunga ng iba, paggawa, ngunit nagdurusa ako sa harap. Sabi ni Teresa. Ito. Hindi lang ako nakaupo at walang ginagawa. Mapait na ngumiti si Terence. Pinapaikot niya ang sining ng kanyang practitioner para mabawi ang kanyang lakas. I don't care. Kailangan mo akong pretuhin ng mabilis, baka madapa ako. Anyway, kapag nahulog ako, nasa ibaba ka at dudurugin kita hanggang mamatay. Sabi ni Teresa. Kaya kitang pagalingin, ngunit kailangan mo munang ibigay sa akin ang iyong palad. Hindi ko mahawakan ang iyong balat, kaya hindi ko mailipat sa iyo ang aking pisikal na lakas at tunay na chi para gumaling ka. Sabi ni Terence. Ang pagpapagaling ay iba sa ulan sa Tagsibol. Ang ulan ay maaaring maglipat ng enerhiya ng walang contact, ngunit ang paggaling ng walang contact ay lampas sa kapangyarihan ni Terence. No, I can't. Kapag binitawan ko ang isang kamay ko, hindi ako makakapit sa bangin at pareho tayong mahuhulog. Ikaw. Hindi ka ba makakahanap ng lugar para ilipat ang iyong lakas at tunay na lakas? Sabi ni Teresa. Ayos lang pero kailangan mo munang bunutin ang kamay mo.
Kung hindi, may tinik sa gitna ng palad mo. Paano ko ito gagamutin? Kahit gumaling na ang palad mo, may tinik pa rin sa gitna. Masasaktan ka pa rin kapag binunot mo ito. Sabi ni Terence. Ganito ba? Tapos bubunutin ko yung kamay ko at kukunin ko yung spike gamit yung kamay ko, okay? Tanong ni Teresa. Posible yan. Sabi ni Terence. Ayos lang. Maingat na kinagat ni Teresa ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit. Hinugot niya ang palad sa tinak. Kahit na siya ay isang cultivator, siya ay nasa matinding sakit sa sandaling ito. Bagaman siya ay mas malubhang na sugatan nang makipaglaban siya sa dragon ng 5 kasamaan, siya ay nahimatay hindi nagtagal. Sa makatuwid, si Teresa ay hindi nagdusa ng labis na sakit. Pero ngayon, iba na. Kaya lang niyang manatiling gising at magtiis. Ngunit, wala akong anumang lugar upang magsimula. Laminggalinga si Terence sa katawan ni Teresa, ngunit walang kahit isang bahagi sa kanya ang maaaring dumampi sa kanyang balat. Ang dalawa sa kanila ay pinagsama-sama rin ni Huang Shuo, kaya ang paggalaw ni Terence ay lubos na pinaghigpitin. Ni hindi niya mahawakan ang kamay ni Teresa, at kahit na gawin niya, hindi niya magagamit ang sining ng Dragon Mastery sa kanyang kasalukuyang posisyon. Si Terence ay nasa isang mahirap na posisyon, hindi alam kung ano ang gagawin. Kung wala ka, hindi mo ba mahahanap si Teresa was a little anxious. Bilisan mo, sobrang sakit. Hindi na ako makakatagal pa. Kapag hindi mo ako pinagaling, mahuhulog ako. Fine. Pinilit mo akong gawin ito. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin na walang magawa at inabot ang dibdib ni Teresa. Ito ang tanging lugar na hindi natatakpan ng mga damit, at ito ang pinakamadaling lugar na hawakan ni Terence. Hoy, paano mo ako sasamantalahin sa oras na ito? Pervert ka ba? Ang biglaang pag-atake ni Terence sa dibdib ni Teresa ay nagpang-inig at muntik ng mahulog, ngunit ang kanyang makatuwirang pag-iisip ay nagpakapit sa kanya sa pader ng bangin upang pigilan ang kanyang sarili na mahulog. 2,836 I'm healing you. I can't reach the other parts of your body. Mapait na ngumiti si Terence. So I'm sorry. Nahawakan ko na rin naman ito dati. Hindi naman masama para sa iyo kung hahawakan ko ito ng mag-isa. Anong klaseng teorya iyan, ikaw lang ang humipon nito. Hindi alam ni Teresa kung matatawa ba siya o maiiyak sa mga sinabi ni Terence. Ang kanyang dibdib ay marahil ang pinakamadaling bahagi na hawakan ni Terence, at sa kasalukuyang posisyon ni Terence, ang kanyang kamay lamang ang naaabot niya. Mahihirapan siyang hawakan ang ibang bahagi. Sa pag-iisip tungkol dito, walang magawa si Teresa, kung gayon, bilasan mo at huwag mo akong samantalahin. Kung hindi, bibitawan kita at sabay tayong babagsak. Hindi ako mamamatay sa pagkahulog, kaya kung pagalingin ang sarili ko. Sabi ni Terence. Ang pagpapagaling ay magpapahirap din sa iyo. Sabi ni Teresa. Kung gayon, sisimulan ko na. Hinawakan ng kamay ni Terence ang isang malambot na bagay. Alam niyang nagpapagaling siya ng Teresa, ngunit hindi niya maiwasang magwala sa kanyang iniisip. Muling nag-react ang katawan niya. Alagaan mong mabuti ang iyong sandata, kung hindi, sisipain ko ito. Namula ang mukha ni Teresa sa sinabi ni Terence. Wala akong magagawa dyan. It just means that you're attractive. Mas mahalaga ang pagpapagaling. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Ngumuso si Teresa. Hindi nang ahas si Terence na samantalahin ang Teresa ng sobra. Isinaaktibo niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery at sinimulan niyang gamutin ang mga sugat ni Teresa ng mabilis. Hindi nagtagal, nagsimulang maghilom ang mga sugat sa mga kamay ni Teresa, at sa isang kisap mata, ito ay naging puti at malambot na balat. Sige. Okay lang ako? Bitawan mo ako. Naramdaman ni Teresa ang hindi maipaliwanag na pakiramdam mula sa haplos ni Terence. Hindi niya alam kung komportable ba ito o hindi komportable, pero nababaliw siya. Oh, okay. Ayaw umalis ni Terence, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, sakaling tinawag siyang pervert ni Teresa. Phew!
Nagpakawala ng mahabang hininga si Teresa. Sa pag-iisip tungkol sa nangyari kanina, hindi niya alam kung paano niya ito natitiis. Hindi kaya immune na talaga siya sa haplos nito. Umiling si Teresa at tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito. Itinulak niya ang kanyang mga paa at tumalon muli, umakyat sa isang mas mataas na bangin. Pagkatapos noon, naging mas maingat si Teresa at hindi na nakatagpo ng parehong sitwasyon tulad ng dati. Naglakad silang dalawa at huminto. Sa wakas, matagumpay nilang naakyat ang 5 demonyong bulubundukin at pareho silang nakahinga ng maluwag. They're finally here. Medyo emosyonal si Teresa. Ang Sky Class Late Phase Peak ay isang hindi maabot na pag-iral sa maraming sitwasyon, ngunit sa ilang mga espesyal na lugar, napakaliit ng mga ito. Halimbawa, kung hindi dahil kay Terence, hindi siya makakaakyat sa bulubundukin. Mamamatay siya o maghihintay ng tulong. Hehe, hindi nakakapagod ang mga lalaki at babae na nagtutulungan. Nakangiting sabi ni Terence. Nakakainis ka, sisipain kita hanggang mamatay. Isa akong Sky Class Late Phase Peak, at ngayong nandito na tayo, papatayin ko ang asno kapag tapos na ang pugiling at hahayaan mo akong sipain muli. Galit na sabi ni Teresa. Sa tingin mo ba hindi kita babuhitin at gamulong pababa? Anyway, nandoon pa rin ang dilaw na cobblestone sa pagitan nating dalawa, at hindi pa ito neresolba. Sabi ni Terence. Sinimulang kalasin ni Teresa ang dilaw na Oriole. Si Terence naman ay nakipagtulungan at tinulungan siyang makalas si Huang Luan, panloob na damit. Matapos kumawala sa mga pagpigil ni Huang Liang, walang kamalay-malay na gustong magunat si Teresa. Kung tutuusin, may karga siyang tao sa likod niya na medyo nakaramdam siya ng pagod. Kakatalikod pa lang ni Terence para harapin si Teresa nang makita niyang umunat si Teresa. Hindi lamang lumitaw ang mga kurba ng katawan ni Teresa, ngunit ang kanyang dibdib ay hindi napigilan ni Huang Luan. Sa isang kahabaan, tumalon ito mula sa kanyang damit, nakamamanghang Terence. Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Tamad na naginat si Teresa at tumingin sa naglalaway na si Terence sa kanyang harapan. It's nothing. Nagulat si Terence at mabilis na umiwas ng tingin. Maging si Terence mismo ay hindi maintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo niya kay Teresa. Parang hindi pa siya nakakita ng magagandang babae dati may 2 sa bahay, isa sa tabi, at isa pa sa desk niya sa school. Laging iniisip ni Terence na malakas ang kanyang immunity at willpower, ngunit sa harap ng Teresa, parang wala sa mga iyon. Hindi alam ni Terence kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkahumaling kay Teresa. Okay, sumilip ka. Biglang napagtanto ni Teresa kung saan nakatingin si Terence ang kanyang dibdib ay walang laman, at wala siyang oras upang ibalik si Huang Luan sa pwesto. Hindi naman maituturing na sumilip, diba? Nakatayo lang ako dito, ikaw ang may kasalanan. Napangiti si Terence ng mapait. Tsaka hinawakan ko na at nakita ko na. Hindi naman big deal. Ayoko marinig. Kalimutan mo na ito, at huwag mong babanggitin ito kahit kanino. Si Teresa ay gumawa ng 1 kilos ng pagsipa kay Terence. Ay, hehe, nakalimutan ko. Nakangiting sabi ni Terence. Ang sama ng ngiti mo, halata namang hindi mo nakakalimutan. Ngumuso si Teresa. Nakalimutan ko na talaga. Seryosong sabi ni Terence. Sige, hindi ka ba aamin? Pinandilatan ni Teresa si Terence. Ako. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence. May isang matandang kasabihan na babae at kontrabida lang ang mahirap pakitunguhan. Hindi alam ni Terence kung paano sisigot. Kita mo, hindi mo naman nakakalimutan, diba? Tumingin si Teresa kay Terence nang may pagmamalaki. Sinusubukan mo ako. Hindi nakaimik si Terence. Walang kulang sa kasinungalingan sa digmaan. Tawa ng tawa si Teresa kaya nang inag ang kanyang katawan. Kapag ngumiti ka, nakikita ko ulit. Sabi ni Terence. Ikaw. Tumigil sa pagtawa si Teresa. Tumalikod siya at kinuha ang dilaw na Oriole. Bawal kang tumingin. Haha. Tumawa si Terence.
Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ni Teresa. Hindi ka ba makatawa? Tanong ni Terence. Hindi naman, pwede kang tumawa pagtapos ko. Sabi ni Teresa. Haha. Muling tumawa si Terence. Ikaw. Tumatawa ka pa. Sisipain kita ngayon din. Mas gugustuhin kung makita mo ako. Nagalit si Teresa kaya tumalikod siya at sisipain na sana si Terence. Sige, stop fooling around. Bilasan mo isuot mo yung dilaw mong balabal. Hindi ako titingin. Sabi ni Terence. Tumalikod si Teresa at isinuot ang kanyang dilaw na scarf, nakaramdam ng kaunting panlulumo. Pakiramdam niya ay napakalayo na niya kay Terence. Hindi naman siya ganito dati, at hindi niya alam kung anong meron sa kanya ngayon. Ako. Pupunta ako sa teleportation array para bumalik. Ikaw. Sabay na tayo. Sabi ni Teresa pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Umakyat na silang dalawa kaya dapat oras na para maghiwalay ng landas. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam ng kaunting pag-aatubili si Teresa. Mabuti pa, mauna ka na. May mga kaibigan pa ako dito, kailangan kong hanapin sila. Umiling si Terence. 2,837. You still have to be here. Teresa pursed his lips at hindi na nagsalita pa. Then, we'll part ways here. Mag-ingat ka. Sabi niya. Sige, hehe, saang sekta ka galing? Can you tell me? Inangat ni Terence ang kanyang ulo at tumingin kay Teresa. He saw her hesitating and added, hehe, huwag mong intindihin. Ang mga loose cultivator na tulad mo at sa huli ay kailangan kong maghanap ng sekta na maaasahan. Kung wala akong gagawin pagkaalis ko, baka umasa din ako sa sekta mo. Sasali ka ba talaga sa isang sinaunang sekta? Bahagyang natigilan si Teresa, ngunit agad siyang nagtanong na may kagalakan. Siyempre, kung hindi ako makakaligtas dito, tiyak na hahanap ako ng sinaunang sekta na masasali. Sabi ni Terence. Tiyan. Hindi alam ni Teresa kung bakit, ngunit halos ibulalas niya ang mga salitang, Sky Elixir Sect. Gayunpaman, agad niyang pinagsisihan ito pagkatapos sabihin, kaya mabilis niyang sinabi, pansamantalang nananatili si Teresa sa sektang ito. Baka umalis na naman siya, kaya. Pagdating ng panahon, kung gusto mong sumapi sa isang sinaunang sekta, maaari mong ikalat ang salita sa sinaunang antas. Kung matanggap ko ito, makikipag-ugnay ako sa iyo. Hehe, mabuti naman. Tumango si Terence. Dahil ayaw pag-usapan ni Teresa ang tungkol dito, hindi nagtanong si Terence, then I'll take my leave. We'll meet again if we are fated. Wait. Biglang tawag ni Teresa. Kumurap-kurap si Terence habang lumingon kay Teresa. Para sa iyo ito. Kumuha si Teresa ng isang sachet mula sa kanyang baywang at iniabot ito kay Terence. Ano ito? Isang tanda ng pag-ibig. Napakurap si Terence. Ikaw. Naghahanap ka ba ng sip-ain? Namula ang mukha ni Teresa habang nakatitig kay Terence. Nagbibiro lang ako. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Itong fragrance pouch ay maaaring magkaila sa iyo bilang isang espiritong hayop. Isuot mo ito para sa pagtatanggol sa sarili. Maiiwasan nito ang pag-atake ng mga espiritong hayop, sabi ni Teresa. Oh! Kumurap si Terence, iniisip na ito ay isang magandang bagay. Naisip niya ito at nalito, kung gayon ang dragon ng 5 kasamaan mula noon. Ang Dragon of 5 Evils ay isang high-level spiritual beast. Ang fragrance pouch na ito ay maaari lamang linlangan ang mga spiritual beast na nasa ibaba ng heaven rank. Wala itong epekto sa spiritual beasts above heaven rank. Gayunpaman, ito ay ginagamit lamang upang itago ang iyong aura. Kung lalapit ka o mapuko ang isang spiritual beast, makikita pa rin ito ng spiritual beast. Sabi ni Teresa. Kung ganoon, anong gagawin mo? Nagulat si Terence, hindi niya akalain na bibigyan siya ni Teresa ng ganito. Maglalakad ako sa kahabaan ng 5 kabundukan ng mga demonyo at ang hanay ng teleportasyon ay nasa harapan ko.
Ang kabundukan ng limang demonyo ay ang teritoryo ng dragon ng limang demonyo at wala ng iba pang mga espiritong halimaw. Hanggat hindi ko ginagalit ang dragon ng limang demonyo, hindi ako malalagay sa anumang panganib. At saka, sabi ni Teresa, pinahiram ko sa iyo. Kailangan mong ibalik sa akin sa susunod na makita mo ako. Sige, hindi ako tatayo sa seremonya. Hindi na nakipagtalo si Terence matapos marinig ang sinabi ni Teresa. Tumango siya at tinanggap ang sachet. Kinawian ni Teresa ang kanyang kamay, aalis na ako. See you again. Magkikita pa tayo. Kinuyam ni Terence ang kanyang mga kamao at naglakad pababa sa 5 Evils Mountain Range na may malalaking hakbang. Bagamat nag-aatubili din siya, hindi siya lumingon. Siya at si Teresa ay nakatadhana na maging mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Kung si Teresa ay nauugnay sa 5 elemento ng sekta, tiyak na siya ay nasa ilalim ng ninuno na si Charlie. Para kay Terence, siya ay nasa panig ni Boss Bale. Gaano man kaganda ang kanilang personal na relasyon, hindi maiiwasan na magkalaban sila sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, mahihirapan silang dalawa. Kaya, mas mabuting putulin ang lahat ng contact habang hindi pa sila close. Skyboat Pig, sa tingin mo, mabuting tao o masamang tao si Therese? Tinanong ni Terence ang Skyboat na baboy pagkatapos nilang umalis sa bundok. Siya ay isang mabuting tao. Nakahanap ng malambot na lugar ang baboy at nagsulat ng 3 salita. Hehe, close mo daw siya. Sa tingin mo ba maganda siya? Tanong ni Terence. Pervert na baboy ka. Hindi, ang aura ng katawan niya ay katulad mo. Umiling si Skyboat Pig at nagsulat. Katulad ko. Napakurap si Terence, ngunit naunawaan niya kaagad. Si Teresa ay isang 5-element practitioner, at gayon din siya. Ito ay may katuturan para sa Skyboat Pig na sabihin na ang kanilang mga aura ay magkatulad. GG. Tumango ang baboy. Marahil ay dahil magkahawig sila ni Teresa kaya nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na magandang impresyon sa kanya. Naisip ito ni Terence maaaring ito lang ang paliwanag. Matapos bumaba ng bundok si Terence, sinundan niya ang direksyon sa mapa at tumungo sa ligtas na lugar. Noong una, wala siyang nakitang spirit beast, pero habang lumalakad pa siya, nakakita siya ng ilang spirit beast sa wildlands. Ito ay ang parehong sitwasyon tulad ng dati tila ang 5 kasamaan bulubundukin ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga espiritong hayop. Nakilala na lamang niya ang ilan pang mga espiritong hayop pagkatapos niyang makalayo. Gayunpaman, ang lagayan ng pabango na ibinigay ni Teresa kay Terence ay lubhang kapaki-pakinabang. Nang maglakad si Terence sa kalsada, nakita siya ng mga espiritong hayop mula sa malayo, ngunit hindi nila siya inatake. Bagamat nakita lang nila ang ilang mababang klaseng espiritong hayop, gininto ang klase lamang, naganap na pinigilan ng lakas ng baboy ng Skyboat, ang mga espiritong hayop na ito ay hindi gustong lumapit sa kanya. Skyboat Pig, sa tingin mo ba mukha akong spirit beast ngayon? Tanong ni Terence, curious. GG. Tumango ang baboy, saka umiling. Okay. Nagtatanong lang si Terence. Ayaw niya talagang malaman ang teorya sa likod nito. Mayroong maraming mga kayamanan sa mundo ng pagsasanay na walang teorya sa likod nito. Matapos ang isang araw at isang gabi ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Terence sa isang ligtas na lugar. Kahit na ang bilis ni Terence ay napakabilis na, ang 5 masamang lupain ay napakalaki. Hindi nakakagulat na ang pagsubok ay nagbigay sa lahat ng 15 hanggang 20 araw upang magpahinga. Kumunat ang noo ni Terence habang papalapit sa ligtas na lugar. Dahil naramdaman ni Terence na hindi lang 1 Sky Class Master ang nasa ligtas na lugar na ito may 3, o sa halip, 4. Si Chuck ay isang physical practitioner, at ang gininto ang daliri ni Terence ay hindi matukoy ang antas ng kanyang lakas, ngunit kaya niya. Mayroong 3 espiritual na guro ng Sky Class sa ligtas na lugar na ito. Hindi kaya maliban kay Shalom at Chuck, may iba pang Sky Class Masters na nagtatago dito. Sa pag-iisip na iyon, ang mga hakbang ni Terence ay nanghina hindi siya sigurado kung sila ay magkaibigan o magkaaway, at kung talagang nandoon sina Shalom at Chuck, ayos lang.
Ngunit kung ang mga tao sa ligtas na lugar ay hindi sila, ngunit tatlong iba pang Sky Class Masters, kung gayon si Terence ay hindi magiging katugma para sa kanila. Gayunpaman, kung ito ay isa pang grupo ng mga tao, kung gayon nasaan si Shalom, Chok, at ang iba pa. 2,838. Sino nandyan? Ito ang teritoryo ni Natoy, at tayo ang kanyang mga compound. Maaari tayong magpahinga dito, ngunit kailangan nating ibigay ang mga halamang gamot. Siyempre, kung wala kang anumang mga halamang pang-espirito, maaari kang mawala. Ang hindi inaasahan ni Terence ay sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, may sumigaw mula sa safe zone. Ngunit hindi ito nakakagulat. Sa lugar na ito, maliban sa ligtas na lugar, ang iba pang mga lugar ay pawang walang laman na kapatagan. Walang lugar para magtago si Terence. Nakita ng mga tao sa ligtas na lugar ang lokasyon ni Terence sa isang sulyap lang. Natoy. Nanlamig si Terence, hindi niya akalain na ang lugar na ito ay sakupin ng Natoy. Ngunit, dahil natuklasan na siya ng mga tao sa safe zone, hindi na niya kailangan pang magtago. Naglakad si Terence patungo sa safe zone. Boss, nandito ka na. Narinig ni Quinten ang boses ni Terence at tuwang-tuwa siya. Tumalon siya mula sa lupa at tumalon palabas ng pasukan ng ligtas na lugar. Sa likod niya ay sina Shalom, Chok, at Sian. Kuya Terence, nandito ka na pala. Kinilala lang ni Shalom, Chok, at Sian si Terence bilang kanilang kapitan, ngunit hindi pa nila itinuring na boss nila si Terence. Medyo off pa si Sian, pero si Shalom at Chok ang pinagmamalaki ng kani-kanilang bahay at sekta. Bagamat sila ay pala kaibigan, ang pagkilala kay Terence bilang kanilang boss ay napakahalaga at nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang, lalo na para sa isang freelancer tulad ni Terence. Quinten, Shalom, Chok, Sian, nandito kayong lahat. Medyo na-relax si Terence nang makita niya ang mga taong ito, mukhang walang ginawa si Natoy sa kanila. Nag-aalala siya na mag-isa silang mag-aaway ng Natoy, ngunit hindi niya nakita si Kitty sa likuran nila na pakunot ang noo niya. Nasaan si Chi-Chi? Mahabang kwento ito, sinabi ni Kitty na narito siya upang maghanap ng kayamanan. Sinabi ni Quinten kay Terence kung paano siya pinalayas ng Natoy at nagpunta sa isang treasure hunt ng mag-isa. Huminga si Terence nang marinig niyang pumunta siya sa 5 masasamang bundok. Alam ni Terence kung gaano kadelikado ang 5 bundok ng demonyo, at nag-aalala siyang pumunta doon si Kitty mag-isa, ilang araw ka nang wala. 2 araw na, sabi ni Quinten. 2 araw. Bumantong hininga si Terence. Dapat ay narating na ni Kitty ang 5 bundok ng demonyo ngayon. Siya ay isang physical practitioner, at kaya niyang maglakad ng napakabilis. Isang buong araw na nakabalik si Terence, kaya malamang matagal na ang dating ni Kitty. Dagdag pa, si Terence ay naglalakad sa isang tuwid na linya, at naniniwala siya na si Kitty ay naglalakad sa isang tuwid na linya ayon sa mapa. Dapat sana ay nagkita ang dalawa, ngunit kung hindi sila nagkita, nangangahulugan ito na hindi na kailangan ni Kitty ng isang araw at isang gabi para makapunta sa bundok, at hindi siya nakita ni Terence. Si Terence ay hindi lumakad sa paraan ng pagbaba niya ng bundok, siya ay itinapon sa malayo ng dragon, at marahil dito siya dumaan sa Kitty. Oo. Tumango si Quinten, na kahit anong 5 kasamaan na bulubundukin, sinasabi ng mapa na ito ay lubhang mapanganib, iniisip ko kung kumusta na siya. Ngunit sa oras na iyon, wala talaga kaming paraan para labanan si Natoy, pasensya na, boss. Wala lang, hindi kayo tugma ng Natoy, normal lang na hindi niyo siya sinalakay. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay, pero medyo naasar siya sa ginawa ni Natoy. Ito ay isang ligtas na lugar para magamit ng lahat, at sinimulan niyang pagnakawan ang mga ito. Ibinigay mo lahat ng mga halamang gamot mo kay Natoy. Hindi ako makakatanggi. Mapait na ngumiti si Shalom at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari pagkaalis ni Terence. Sasabihin pa lang niya kay Terence na sinuntok ni Natoy si Baron, nawalan siya ng kaligtasan na parang baliw, at napatay lang siya ng isang espiritong hayop nang marinig niya ang sigaw ni Natoy mula sa likuran. Sige, Terence, nakausap mo na ang iyong tagasunod, pupunta ka ba sa ligtas na lugar o hindi?
Akala ko gusto mong maging duwag at hindi nang ahas na magpakita. Sarkastikong sabi ni Natoy habang naglalakad palabas ng safe zone. Natoy, nabalitaan ko na ang iyong kakayahan ay katulad ng Heaven and Earth Great Shift. Kung hindi ako mali, ang iyong martial skill ay hindi lubos na masasalamin ang galaw ng kalaban tulad ng Heaven and Earth Great Shift. Sa halip, isang bahagi nito ang naaninag, at ang isa pang bahagi ay pinasan mo, tama. Narinig ni Terence ang kwento ni Shalom tungkol sa Shane, at isinama ito sa eksenang nakita niya sa restaurant. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung ano ang husay ni Natoy. Haha, tama ka. Pero Terence, paano kung nahulaan mo na? Medyo nagulat si Natoy na nahulaan ni Terence ang kanyang kakayahan, ngunit wala siyang pakialam. Nagsimula siyang tumawa, maaari ka bang magpatuloy sa paghula? Maaari kong magpatuloy sa paghula, ngunit ang tanging bagay na hindi ako sigurado ay noong sinaktan ka ni Shane at ng lokal na tyrant ng Yellow Earth High School, tiyak na ginamit nila ang kaunting lakas nila sa iyo, at ang puwersa na naaninag pabalik ay isa lamang bahagi ng kanilang lakas. Ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang kaso, dahil ang ibang bahagi ng lakas ay hindi sapat upang patayin sila. Sinuri ni Terence. Terence, aminin ko na mas matalino ka kaysa sa mga walang ingat na practitioner na iyon, pero ano? Bakit hindi mo ako pinuntahan at kagatin? Mapanuksong sinabi ni Natoy, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang martial skill kung ito ay tinatawag na Divine Thorn Technique. Pagkatapos mo akong tamaan, kukunin ko ang 20% ng pinsala, at 80% ng pinsala ay makikita pabalik sa ilalim ng aking pag-awit. Gayunpaman, sa tulong ng aking pag-awit, ito ay hindi lamang 80%, ngunit ito ay 240% din ang dahilan kung bakit. Binatukan ako. Ang Bramble Arts ay isa sa mga lihim na sining ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta tulad ng Wasp Engravings Arts. Tanging ang mga taong may Chrysanthemum Arts ang makakatuto nito, ngunit hindi ito lihim alam ng lahat ng mga sinaunang sekta ang tungkol dito, at kaya sa sandaling matapos ang pagsubok at kumalat ang balita, ang Bramble Arts ni Natoy ay hindi na magiging lihim sa kanya, hindi na makakabawi sa kanya ang Bramble Arts ni Natoy, kahit papaano ay hindi na makakabawi sa Sky. At siya ay patay na. 2,839. Sa sandaling ito, kakaunti lang ang Grand Restore Pill sa trial grounds. Imposible para sa mga cultivator na ito na magkaroon ng isang supreme grade pill sa kanila, maliban kung sila ay mga direktang disipulo ng isang sekta tulad ng Sky Elixir Sect. Imposibleng magkaroon nito ang ibang sekta. Sinabi ni Natoy kay Terence ang kanyang trump card. Sinasabi niya kay Terence na wala siyang magagawa sa kanya, at na manood lang siya habang binubuli siya at ang kanyang mga alipin. Siyempre, hindi naisip ni Natoy na patayin si Terence. Hindi lang gusto niyang panatilihin si Terence bilang motibasyon para sa kanyang pagsasanay, ngunit gusto rin niyang mapatay ni Leandro si Terence mismo balang araw. Gusto lang niyang bumawi sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang ibalik sa kanya ang mga tagasunod ni Terence. Nakikita ko. Nahulaan ko na ang kasanayang ginamit mo upang ipakita ang chi ng iyong kalaban, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kalakas. Sabi ni Terence. Terence, aminin mo na lang ang pagkatalo. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na sa lakas mo ngayon, ang 20% damage na ito ay walang masyadong epekto sa akin. At saka, may dala akong maliit na recovery pill. Kung hindi pa ako patay, papatayin ka muna sa rebound. Ngunit, kung ibibigay mo ang damo at kompromiso, iisipin kong palayain ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite, ani Natoy. Oh, ganun ba? Biglang ngumiti si Terence, nabawi ang dati niyang kumpiyansa habang nakatingin kay Natoy. Salamat sa pagsasabi sa akin ng marami at pag-alis ng mga pagdududa ko. Ngayon, handa na akong kumilos. Handa ka na ba? Dahil alam mo na, gusto mo pa akong suntukin. Natigilan si Natoy, nakatingin kay Terence na hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tatamaan ni Terence gayong alam niyang babalik siya sa pag-atake. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sabi ni Terence. Hindi ka naniniwala sa akin.
Hindi alam ni Natoy si Terence ay tila hindi bastos na tao na hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Napakaraming nauna, bakit wala siyang pakialam? Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Minsan lang, may milagrong mangyari. I'm going to make my move, tumawa si Terence, sigurado ka bang tatayo ka lang dito at hahayaan akong suntukin ka? Dahil hindi ka naniniwala sa akin, maaari lang kitang subukan. Gayunpaman, bibigyan kita ng isang palakaibigang paalala. Mas mabuting huwag mong gamitin ang iyong pinakamalakas na galaw, kung hindi, mamamatay ka ng napakabilis. Mabuti kung mamatay ka, ngunit madidismaya si Leandro bro, siya mismo ang papatay sa iyo. Sabi ni Natoy. Leandro. Wala siyang pagkakataon. Tumawa si Terence. Sa gusto mo. Hindi gumagalaw si Natoy, nakatingin kay Terence habang hinihintay niya itong kumilos. Ang ikapitong galaw ng Wildfire 8 Trigrams Palm. Sinimulan ni Terence na i-channel ang sining ng Wildfire Fist, at sa biglaang paggalaw, ipinadala niya ang isang palad sa dibdib ni Natoy. Hindi man lang sinubukan ni Natoy na umiwas, ginamit lang niya ang kanyang dibdib para tanggapin ang kanang palad ni Terence, nakatayo doon at naghihintay na lumipad si Terence. Bang! Ang nagngangalit na apoy ni Terence na bagwa palm ay dumapo sa dibdib ni Natoy. Boom! Sa sandaling dumampi ang palad ni Terence sa dibdib ni Natoy, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na tumatalbog pabalik sa kanyang palad patungo sa kanyang katawan, ngunit ang puwersang iyon ay nawala nang walang bakas sa sandaling ito ay dumampi sa kanya, na parang hindi pa ito umiral. Ito ay talagang epektibo. Sabi ni Terence sa sarili, parang tama ang hula niya. Katulad ng sinabi ni Natoy, ang lakas na ibinalik niya ay 240% ng ipinadala niya, at walang chi ni Natoy sa loob nito. Ang chi na ito ay Earth Class Chi. Sa ganitong paraan, ang middle grade na Golden Cicada underwear na suot niya ay ganap na nagpawalang bisa sa puwersa. Mukhang nagkatotoo na naman ang sinabi ni Yasi. Ang propeta Yasi ay nagkaroon ng pag-unawa na ibigay sa kanya ang mid-quality na Golden Cicada na damit na panloob bago siya umalis. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng ganoong decisive effect. Dahil alam niyang walang epekto sa kanya ang ganting atake ni Leandro, medyo nakahinga si Terence. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi nang i-activate niya ang ikapitong estilo ng palad. Wildfire 8 Trigrams Palm, ang ikapitong galaw ng bian, ang ikapitong galaw ng bian. Ginamit ni Terence ang ikapitong estilo ng 2 beses sa isang hilera, 3 beses sa kabuuan, kabilang ang nauna. Sapat na para sa kanya ang pumatay ng isang Sky-class Early Phase Master. Ginamit niya ang hakbang na ito para patayin ang Sky-class Early Phase Advisor na si OG mula sa Red Conch noon, kaya hindi niya ginamit ang ikawalong estilo. Ang ikawalong estilo ay maaari lamang gamitin ng 1 beses at si Terence ay maubos, ngunit ang ikapitong estilo ay maaaring gamitin ng 3 beses. Sa ganitong paraan, ang pinsalang natamo sa Natoy ay 60% ng normal na ikapitong estilo ng nagngangalit na apoy na si 8 Trigram Palm Natoy ay tiyak na masasaktan ng husto. Gaya ng inaasahan, ang mga mata ni Natoy ay napuno ng kawalan ng paniwala habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo at mabigat na bumagsak sa lupa. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na i-activate ni Terence ang kanyang martial skill ng 3 sunod-sunod na beses. Sa hitsura nito, si Terence ay tila hindi nasaktan, hindi nagdusa ng anumang rebound damage. Siya naman ay malubhang nasugatan. Ito ay hindi nakamamatay, ngunit ito ay medyo seryoso. Ito ang limitasyon ni Terence, at napabuntong hininga siya ng may kaunting pagsisisi. Hindi na siya gumamit ng kahit anong galaw, kahit ang pang-anim. Shalom, Chok, sabay kayong patayin ni Natoy. Ang mga mata ni Terence ay napuno ng layuning pumatay. Natoy ay masyadong malakas, malakas hanggang sa punto na si Terence ay kailangang mag-ingat sa kanya. Bumalik sa pagsubok sa Ice Palace, hindi siya pinahintulutan ng mga patakaran na pumatay, kaya hinayaan niya siyang mabuhay. Ngunit ito ang pagsubok ng Sky Elixir Sect, at malinaw na walang ganoong mga patakaran.
Nagpasya si Terence na alisin ang problema sa ugat nito, kung sakaling bumalik ang lalaki at natutunan ang ilang kakaibang kasanayan. Mas mahirap para kay Terence na harapin siya noon. Natigilan sina Shalom at Chuck. Sila ay nasa sabik at gustong magsaya para kay Terence, ngunit hindi siya mukhang nasugatan, at gayon pa man ay ginawa niyang dumura si Natoy. Mula sa kanilang pananaw, ang susunod na hakbang ni Terence ay alisin si Natoy. Ngunit, biglang sinabihan sila ni Terence na sabay nilang patayin si Natoy bakit hindi siya ang gumawa nito. Siya ang may kapangyarihan at hindi niya kailangan ng tulong nila. 2,840. Kuya Terence. Ikaw. Tumingin si Shalom kay Terence, nalilito. Ipapaliwanag na sana ni Terence na siya ay pagod na at hindi na makagamit pa ng mga kasanayan, ngunit nang tumangala siya, nakita niya si Moba na tumatakbo mula sa pasukan ng ligtas na lugar. Nilunok ni Terence ang mga salitang nasa dulo ng kanyang dila. Hindi rin mababawasan ang lakas ni Moba. Siya ay mas malakas kaysa Shalom at Chuck, at kahit na magsanib puwersa silang dalawa, maaaring hindi sila magkaroon ng magandang tsansa na manalo. Natakot din si Terence na atakihin siya ng Moba, kaya hindi siya umimik. Anong problema, Natoy? Si Moba, sa kabilang banda, ay walang oras na isipin ang sitwasyon ni Terence. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa Natoy, at nagsimula siyang magpanik sa tindi ng kanyang mga pinsala. Sa katunayan, noong nag-away sina Terence at Natoy, mukhang 3 beses nang ginamit ni Terence ang kanyang kakayahan, ngunit sa isang iglap lang ay nasa lupa na si Natoy, at wala nang oras si Moba para mag-react bago matapos ang labanan. Small reversion pill. Sabi ni Natoy. Oo, Kuya Natoy. Mabilis na naglabas si Moba ng isang maliit na recovery pill at inilagay sa bibig ni Natoy. Ipinikit ni Natoy ang kanyang mga mata at umupo ng naka-crossleg, nagsimulang tunawin ang tableta. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga kapag lumabas na si Moba, hindi na magagawang patayin ni Shalom at Chuck si Natoy, maliban na lang kung pinaglaban nilang dalawa ang kanilang buhay para maging abala ang Moba habang sina Sian at Quinten ay tinambangan si Natoy. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, maaaring kailanganin niyang isakripisyo ang Shalom o Chuck. Para sa mga alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta na napaka-protective sa kanilang Panginoon, hindi sila magdadalawang isip na gawin ang lahat. Kapag lumabas na ang Moba, magiging napakalakas ng kanyang explosive power. Dagdag pa, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na sabihin kay Quinten at sa iba ang kanyang mga iniisip. Wala na siyang lakas na makipaglaro sa mga voice transmission, at maaaring hindi niya ito maitago sa isang sky-class mid-phase tulad ng Moba. Ibinabahagi ni Natoy ang kanyang enerhiya upang pagalingin ang kanyang sarili, at si Terence ay hindi lamang nakaupo sa paligid. Ipinapasa niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, na binabawi ang lahat ng enerhiyang naubos niya. Sa oras na ito, nakita ni Shalom, Chuck, at ng iba pa na hindi gumagalaw si Terence, at mapatla rin ang kanilang mga mukha. Napagtanto nila na inubos ni Terence ang lahat ng kanyang chi pagkatapos na i-activate ang kanyang mga kasanayan ng 3 beses, at iyon ang dahilan kung bakit niya sila pinapunta upang patayin si Natoy. Hindi nila maiwasang magsisi. Ang pagkakataon ay nawala sa isang iglap. Ngayong narito na si Moba, imposibleng makakilos sila. Sa sandaling ito, nakabantay si Moba sa tabi ng Natoy. Si Shalom at Chuck ay walang karanasan sa pakikipaglaban ng sama-sama, kaya imposibleng ibagsak nila ang Moba bago sa lakayin ng Natoy. Kaya naman, ginaya ni Shalom at Chuck ang Moba at tumayo sa harap ni Terence, pinuprotektahan siya habang binabawi niya ang kanyang chi. Dahil dito, lumitaw ang kakaibang eksena sa harap ng ligtas na lugar. Ang dalawang grupo ng mga tao ay nagbabantay, ngunit hindi sila gumagalaw. Nagkaharap sila at walang nagsasalita. Ang skyboat na baboy ay nagtago sa malayo, na binabantayan ang mga espiritong hayop sa malapit. Mukhang napakaswerte niya siya ay ligtas at maayos sa loob ng kalahating oras na nagpapagaling si Terence sa kanyang chi at si Natoy ay gumaling. Terence. Nakasuot ka ng mid-quality na golden cicada bra. Sabi ni Natoy habang nagpapakawala ng hininga.
Sa kalahating oras na ginugol niya sa pagpapagaling, iniisip din ni Natoy kung bakit maayos si Terence hindi ito dapat posible, paano makukuha ni Terence ang 240% na pinsala. Ito ay medyo hindi makatotohanan. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, sa wakas ay nakaisip si Natoy ng isang posibilidad ang mid-quality na pangilalim na golden cicada ng Leandro ay isinuot ni Terence. Hindi alam ni Natoy kung matatawa o maiiyak sa naisip. Si Terence ay isang Earth class, kaya ang chi na kanyang naaninag pabalik ay Earth class chi din. Malakas iyon, ngunit ito pa rin ang Earth class chi ang middle grade cicada underwear na kayang ipagtanggol laban dito anuman ang mangyari, at si Leandro ang nagbigay nito kay Terence. Hindi talaga deserve ni Natoy ang pagkatalo na ito. Mukhang hindi ka tanga. Nang makitang gumaling na si Natoy, itinigil ni Terence ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Ang kanyang chi ay hindi pa ganap na nakaka-recover, ngunit siya ay halos ganap na gumaling. Nakalimutan ko na. Tumingin si Natoy kay Terence kagagaling lang niya sa mga sugat niya, at kung bibigyan pa siya ni Terence ng 3 galaw gaya ng dati, patay na talaga siya. Ayaw mo ba kay Leandro? Nakangiting tanong ni Terence. Terence, hindi mo kailangang maging masyadong mahiyain. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pag-flip ng kamay ko. Malamig na tumawa si Natoy, medyo natakot sa loob. Ganun ba? Ang ikawalong galaw ng ligaw na apoy na 8 trigrams palm. Muling pinaandar ni Terence ang kanyang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, ipinadala ito sa Natoy. Gayunpaman, ginamit ni Terence ang ikawalong galaw sa pagkakataong ito, hindi ang ikapitong galaw. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit ginamit ni Terence ang ikawalo na estilo ay dahil ang tunay niyang target ay MOBA, ito ay isang ilusyon lamang. Hanggat hindi niya maalis ang MOBA, palagi siyang banta. Kahit na nasugatan ni Terence si Natoy, hindi niya hahayaang patayin siya ni Shalom at Chok. Ang resulta ay siya at si Natoy ay papasok sa walang katapusang cycle. Sasaktan niya si Natoy, gagaling siya, at babawiin niya ang kanyang lakas at chi. Kung ito ay nagpatuloy, walang anumang mga resulta hanggang sa katapusan ng pagsubok. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa demonyong 8 at pananakit ng husto kay Natoy, makakagawa siya ng pagkakataon para patayin ni Shalom at ng iba pa si Natoy. Para naman sa dalawang tagasunod ng Dark Palace, wala silang mahanap at maaaring hindi papansinin. Nakita nila na nagawang sakta ni Terence si Natoy, at alam na hindi siya isang taong dapat nilang guluhin, nagdesisyon silang magtago na lang. Walang pakialam si Terence sa mga taong ganito, basta maalis niya ang Natoy at MOBA, gagawin nila ang lahat ng gusto nila. Dilat na dilat ang mga mata ni Natoy, tense ang mukha na para bang may kaharap na malaking kalaban. Dati, sa panahon ng pagsusulit, kahit nakaharap niya ang Sky Class late face pick, nakakausap at nakatawa siya nang hindi man lang kinakabahan. Pero ngayon, na-pressure siya. Nakasuot si Terence ng golden cicada undergarments, at ang kanyang lakas bilang isang Earth class late face ang susi sa tagumpay. Kung si Terence ay Sky class, hindi matatakot si Natoy, ngunit ngayong Earth class na si Terence, kahit paano siya atakihin ni Terence, si Natoy ang masasaktan, at magiging maayos si Terence. Upang maiwasang mangyari muli ito, nagpasya si Natoy na gamitin ang kanyang ultimate move. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.